Hello mga kasipat, magandang buhay. Kamusta po kayong lahat? Sana'y nasa okay kayong kalagayan. So mamayang gabi mga kasipat, mamamana po ulit ako. Ang kasama ko lang po ay yung pinsan ko si JM. Ipapakita ko lang po ngayon sa inyo yung mga dati ko pa rin ginagamit. Yung salamin, yung lagayan ng mga huli at yung pana ko. So iisa na lang ang goma niyan kasi nasira at naputol na po yung isa. And ito nga po pala yung tunod niyan mga kasipat. Pinalagyan ko sa dulo ng concrete nail tapos pinatilusan ko. Mga kasipat, ito nga pala yung gagamitin kong flashlight mamaya, yung aking Workus DL40. Yan yung flashlight ko na yellowish yung kulay nung liwanag. And syempre, yung aking pinagmamalaking Akaso B50X. So napakalinaw niyan mga kasipat. Yan lang po yung ginagamit ko at nag-iisang camera ko na ginagamit ko sa vlogging like underwater fishing. So abang-abang na lang po kayo mga kasipat. Intayin ko lang maggabi and pupunta na po kami ng pinsan ko sa dagat. Enjoy watching po and samahan nyo kami sa vlog na to. So ayun, gabi na nga po mga kasipat at nandito na po kami sa dagat. So naglakad lang po kami ng pinsan ko papunta dun sa may parteng malalim. Yung tama lang ang lalim kasi di naman tayo professional diver. So lakad lang kami dito ng konti and pag nakarating na dun sa may part na malalim ay matik yan, sisisid na agad kami. Ito nga po pala yung pinsan ko mga kasipat, si JM po. Ayan po yung madalas na nakakasama ko sa pag-dive sa gabi kasi mahilig din po siya mag-dive kasi nakakalibre din syempre ng pang-ulam yung pamilya niya and adventure na rin. So nahihiya po yun sa camera kasi baka daw pag humarap siya makita yung kanyang kagwapuhan. Nasa lahi naman natin pinsan. At yun nga, matik, nag-dive na agad kami and sa tabi pa lang may nagpakita agad sa akin mga kasipat na danggit. Ito ay good size na kaya agad kong pinana. At yun, nahuli ko yung danggit na yan. Pang-ulam na yan mga kasipat. Ayos. Dito ngayon may nagpakita sa aking malaking landay. Hindi po ito parrot fish mga kasipat. Landay po ang tawag dito sa amin. Pero kahit nakatago yan mga kasipat, nagtiyaga tayo and hinanapan natin ng magandang timing. Kaya nahuli pa rin natin yan mga kasipat kahit tagong-tago yan. Talagang pinahirapan tayo yan pero walang mahirap at walang imposible pag may tiyaga ka. Sabi nga ng matatanda, may nilaga pag may tiyaga. Sang-ayon ba kayo doon sa kasabihan na ganun mga kasipat? Ako kasi para sa akin tama din naman yun. Dito pag dive ulit natin mga kasipat, may nagpakita ulit na good size na rin na danggit kaya pinana ko kaagad dyan. Baka makatakas pa, sayang din naman. Napakasarap nito pang prito mga kasipat and masarap din ito gawing daing. Tapos pag tuyo na papalutongin mo. Nako, the best. Kung mapapansin nyo nga pala mga kasipat ay medyo dilaw ang liwanag ng flashlight na gamit ko kasi ang gamit ko dyan is yung aking Workus DL40 and natural sa kanya na medyo yellowish yung kulay nung liwanag. At pagtapos ko mga kasipat mapana yung danggit ay may nakita akong nakasiksik sa butas na triple tail wrasse. Ang sabi ng iba bawal daw ito hulihin pero dito sa amin sa Mindoro hindi po ito pinagbabawal na hulihin kasi hindi naman po ito parrot fish o yung tinatawag din ng iba na maming. Ito po ay isang triple tail wrasse and hindi po ito bawal hulihin. So ewan ko lang sa ibang lugar kung bawal pero dito kasi sa amin hindi naman po ito bawal mga kasipat. And masarap nga po pala yung pampaksiw or escabeche. At pagtapos kumapana yung triple tail wrasse na yun, eto may nakita akong danggit nakasandal sa bato. Ayos na ayos ang kanyang sandal. Kaya ang ginawa ko, hindi ko po yan pinana, hindi ko na kinalabit yung trigger ng pana. Kung ginawa ko, tinuso na lang kasi matulis naman yung dulo ng tunod ng pana ko. Kaya yun, huli kang danggit ka, pang prito ka na bukas. Ayos. Aba, pagtapos kumapana yung nakasandal na danggit sa bato, meron na naman dito, nagpakita, nakasandal na naman ulit.
Good size na po ito mga kasipat. Yung mga gantong klase ng danggit. Pasensya na po kayo, nabubul pa ako. Yung mga gantong klase ng danggit mga kasipat ay hindi na po gaano naglalalaki compare dun sa ibang klase. Kasi maraming klase po ang mga danggit. Sa English po ay rabbit fish. At dito naman may napana yung pinsan ko na si JM mga kasipat. Nasa tabi lang kami kasi medyo gumilid po kami. Ayan no, malaking danggit po yan, napakalapad and talagang good size kami kasi try naman daw po namin sa medyo mababa. So yun, tapos after nitong mahuli namin ito or mahuli niya to, pumunta ulit kami sa malalim kasi ganyan po ang paraan ng pag sisid namin. Napunta kami sa tabi, tas pupunta kami ulit sa malalim, tas tabi ulit, malalim ulit, parang kung saan sinusuyod namin mga kasipat. Baka kasi yung iba kasi nasa mababaw na part, yung iba natabi yung ibang mga isda. And dito naman mga kasipat, after mahuli ng pinsan ko yung malapad na danggit, may nakita din ako ditong malapad na danggit din mga kasipat. Ganun kalaki sa nahuli niya, malapad at mahaba. Kaya yan, hinuli ko, pinana ko kaagad mga kasipat kasi ginawa at mabait. Baka tumakbo pa, makatakas pa, talagang grabing panghihinayang dadanasin ko at mangyayari sa akin pag di ko to nahuli kasi pang ulam na po yan. Blessing na yan ni Lord kaya hinuli ko na agad kahit nakatago sa lato. Tapos pumunta na kami dito sa malalim na part ulit mga kasipat, na kung saan ito nakita ko itong napakagandang bahura na to. Ang ganda ng designs nyo, medyo parang nailaw-ilaw pa siya, nagre-reflect pag tinututukan mo siya ng flashlight. Ayan no, natuwa lang ang mga kasipat kaya kinuhaan ko ng video. So nandito na kami sa malalim, sana may magpakita dito ulit na mahuling pang ulam na isda. At ayun nga mga kasipat, may nagpakita agad na isda. Ayun, ilak o kaya tapas kung tawagin dito sa amin. Ayan, good size na yan. Ang kislap-kislap niya pag naiilawan ng flashlight. Ayan no, masarap po yan mga kasipat, pang sinigang. Napakamalasa ng laman yan. The best. Huli kang ilak Thank you po Lord sa biyaya. Tapos dito mga kasipat, may nakita akong isda, pinana ko kaagad-agad, nakatago sa butas. Ewan kung anong isda ito mga kasipat, pero nakatikim na po ako nito nung minsang namana din kami nung mga pinsan ko and mga kaibigan ko. Mga 2 linggo na nakakalipas. Pagtapos ko naman mga kasipat na mapana yung isda na hindi ko kilala na yun, may nakita ulit ako dito ng triple tail wrasse. Ngayon lang ulit may nagpakita. Matagal-tagal din nasisiran ulit bago may nagpakita ulit na ganito. So pangalawang triple tail wrasse ko po ito nahuli ngayon mga kasipat. So pinana ko kagad yan, kaya wala nang takas yan, pang ulam na yan. At dito mga kasipat, di ko inaasahang may magpapakita sa aking pugita na malaki, nakatago po sa butas yan. Ginawa ko, pinana ko kagad mga kasipat, at baka baga pumasok ng todo sa butas ay hindi ko pa mahuli. Nasa may katabi ko lang din malapit sa akin pinsan ko mga kasipat, kaya iniilaw-ilawan niya rin ako. Pero mamaya po magpapatulong po ako dyan kasi talagang pinahirapan po ako ng pugita na yan. Talagang ayaw lumabas, kahit pinana ko na may tama na ayaw pa rin lumabas. Mamaya po mga kasipat, ipapapana ko yan sa pinsan ko para marami na siyang tama, yung manghina na yan. Kiniliti ko po ng kiniliti yan, kaya lang nahugot po yung tunod ko. Buti na lang hindi po pumasok sa loob ang pugitang ito. Ngayon sinundot ko po siya at yun, nagbuga po siya ng tinta. Gusto yatang tumakas pa, pero hindi po yan makakatakas mga kasipat kasi mukhang mababaw lang naman yung butas niya. Parang pumasok lang siya doon para magtago. Tatawagin ko na po dyan pinsan ko para panain pa niya ng isang tira gamit ang pana niya para mapuruhan na itong pugita na to. Tuminta na siya
Ito pong paraan ng pagkiliti na to ay napanood ko lang sa mga ilang espero na vlogger na nanghuli po ng pugita, na pinapana po muna nila bago nila kilitiin yung pugita para lumabas po sa butas and mahuli nila. Kaso itong pugita na to ayaw talagang lumabas. Kaya ang ginawa ko po, tinawag ko po yung pinsan ko para panain niya ulit and mapuruhan at manghina na. Ayan po, iniilawan na ng pinsan ko and papanain niya na yun po dyan para manghina na po yung pugitan na yan. Medyo mababaw lang po itong pwesto namin na ito mga kasipat. Ayan, pinanaan niya na nga po dyan and kinikiliti niya po. Kita niyo naman, dalawa na pong tunod na nakatusok dyan. Ayan, tuminta na tuminta itong pugitan na to, talagang makulit. Ayan, nahugot pa nga po yung tunod ng pinsan ko. Kaya tinusok-tusok niya na lang. Kaso talagang pinahirapan po kami nito, hanggang leeg nga lang po pala itong pwesto namin na to. Kasi pauwi na rin kami dito. At kalaunan nahuli ko din po yan. Hindi ko na lang po nabidyohan kung paano namin napagtagumpayan na huliin yan. Dinakot ko na lang po yan mga kasipat, kasi lumabas na rin siya sa butas niya at manghihina na. Kaya yan, nahuli ko po yan. Pang ginataan po yan mga kasipat, napakasarap niyan. Ayan, pagkahuli ko po nung pugita mga kasipat ay may nakita ulit akong landay dito. Patabi na nga po pala kami dito. May nagpakita pang ganito, kaya sobrang tuwan-tuwa po ako kasi talagang sureball na po ang pang-ulam sa bahay. Kaya maraming salamat po Lord. So siya nga pala mga kasipat, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe and mag-like and mag-share ng videos or mga vlogs ko. And wag na rin kalimutang i-click ang notification bell para maging updated ka po sa mga bagong vlogs na i-upload ko. And kung matagal ka naman na po na supporter ko and lagi na subaybay sa mga vlogs ko, ay maraming salamat po. Si Lord na po ang bahalang magbalik sa inyo niyan. And salamat po sa patuloy niyong suporta, lalo na sa mga solid kong supporters na talaga namang hindi ini-skip ang ads para lang matulungan na tumaas ang earnings ko mga kasipat. Ako po ay hindi pa po nasahod dito, kaya sana naman po ay dumating yung time na matulungan niyo ako and makasahod na po tayo. Dahil pag dumating yung pagkakataon na malaki na po ang sinasahod ko, ibabalik ko rin po sa inyo yung tulong niyo mga kasipat. And salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta kahit na hindi po nakapokus ang content ko sa iisa lang, kasi ang content ko po talaga simulat sa pool ay province life, fishing, cooking, travel and drawing. Kasi po ang kinaganda po ng ganun, kaya ako po naisip na ganun mga kasipat, kasi pag once gaya nun, pag bagyuhan, hindi makapag fishing or makapag night dive or spear fishing, syempre may choices pa po ako na vlog na magagawa ko para lang hindi po tayo matigil sa vlogging ng matagal na panahon. Kasi pag bagyuhan, kadalasan di ba matagal po yun bago mawala ang bagyo. Syempre may iba po akong vlog na magagawa para lang ma-share sa inyo and mapasaya ko po kayo and ma-entertain. Kaya yun po ang naisip ko, simulat sa pool po, yun na po ang content ko. Kaya kahit po ganun ang content ko, sana supportahan nyo pa rin po ako. And si Lord na po ang bahalang magbigay sa inyo ng blessings mga kasipat sa ginagawa nyo pong pagsuporta sa gaya ko na maliit na small content creator or small YouTube vlogger lang po na hindi po sikat at hindi pa po kilala at hindi pa po nasahod. So dito po sa video na to mga kasipat ay pauwi na po kami ng pinsan ko. At yun na nga po, andito na nga po ang mga kasipat, papasok na po muna ako sa bahay. See you on my next vlog.